Ako to. Chloe, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ako? Hindi yun ang mahalaga. Nandito ako para sabihin sa'yo. Huwag mong subukang magpadala sa tukso. Huwag mong buksan ang tarangkahan ng bakuran. Huwag mong ang isipin na subukan yon. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Wala nang iba sa baryo lihim ang pumipigil sa akin. Bakit ikaw lang ang humahadlang sa akin? Ang tanging dahilan kung bakit kita pinipigilan ay dahil tinulungan mo ako kanina. Kaya ituring mo ito bilang isang palakaibigang babala. Kung hindi mo papansinin ang babala ko at pumasok ka sa bakurang yon, magsisisi ka. Nasa loob na ang kaibigan ko. Sabihin mo na lang ang totoo. Pwede ba? Sinabi ko na sa'yo ang lahat ng alam ko. Isang huling babala. Kung sakaling mapunta ka sa bakurang yon, huwag kang makinig sa anumang sasabihin nila. At huwag kang pumasok sa loob ng bahay. Ano ang mangyayari kapag pumasok ka? Ano ang sikreto sa baryo lihim na hindi dapat malaman ng mga tagalabas? Sinong lalaki ang makakapigil sa ganoong tukso? Kalimutan mo na. Kailangan kong makita para sa sarili ko ngayong gabi. Kung aalis lang ako ng ganito, hindi ko to malulutas kailanman. Pinakamalala, kung sumama ang sitwasyon, tatakbo na lang ako. Bata, bakit ka aalis agad-agad pagkatapos mo lang dumating? Ako si Bella. Anong pangalan mo? Ako si Ethan. Hello Dian, ganda. Narito ka rin ba para tuklasin ang mga lihim ng baryo pulang parol? Oo, tama. May isang tasa ng tsaa sa mesa sa looban. Espesyal na niluto sa aming baryo. At pagkatapos mong inumin ito, palalakasin nito ang iyong katawan. Kung hindi mo papansinin ang babala ko at papasok ka sa loobang iyon, magsisisi ka. Anong problema, Ethan? Inumin mo. Dahil nandito na ako, subukan ko na rin para malaman ko man lang kung ano ba talaga ang tradisyong midnight na ito. Mabango naman ang tsaa na ito. Bakit napakapait nito pagkatapos inumin? Dahil nainom mo na ang tsaa, pasok ka na. Hoy, napakaganda. Anong problema? Balik ka bukas. Teka, sandali. Anong ibig mong sabihin? Nandito na ako sa pintuan mo. At saka, ininom ko pa nga ang tsaa na binigay mo. Tumigil ka sa pagkatok. Kapag tumilawak na ang tandang, hindi na ako magbubukas ng pinto. Umuwi ka na lang. Bumalik ka ng maaga bukas. Napakaganda. Pwede bang gawin mong exception? Nandito na ako. Sige na. Oy! Nagbibiro ka ba? Malapit na ako. Pero, hindi pa rin ako nakapasok. Medyo nahihilo pa rin ako. Oy, oy. Brode, ikaf. So, kamusta ang babaeng nakasama mo? Wala lang. Mga babae, alam mo naman, pare-pareho lang sila. Hoy, Lucas! Ano ka ba? Biglang nahihiya? Tao. Tao. So, kumusta? Ang galing. So, sabihin mo. Ang sikreto ng ang tradisyon ng hating gabi. Nalaman ko na. Ha ha ha. Hoy! Ano ang sikreto? Gusto mong malaman? Alamin mo nang mag-isa. Matulog na tayo.
Bukas ng gabi, talagang ako ang mauuna. Wow, Brody, ikaw? Gising ka pa? hindi ka dapat pumunta rito. Isang malaking pagkakamali ang buong biyaheng ito. Huwag mong kainin yan. Huwag mong hawakan. Anong problema? Lumabas ka rito! May ipapakita ako sa'yo. Hoy, Bilisan mo! Tara na! Tingnan mo. Ang gaganda ng mga babae sa kanilang kakaibang kasuotan. Nakakabilib talaga. Parang langit dito sa lupa. Hindi ako makapaniwalang may lugar na ganito. Pwede na akong mamatay ng masaya dito. Oy, huwag mong sabihin yan. F. oy, Ibigay mo sa akin yan. Yan ba ang tsaang ininom ko kagabi? Ano ang sikreto ng tsaa na ito? Ngayong gabi, kailangan kong malaman ang totoo tungkol sa sikreto ng Baryo Lihim. ngayong gabi, hindi kayo pwedeng pumunta. Bakit hindi? Oo nga, Brody. Ikaw lang ang nag-enjoy. Tapos ngayon, sasabihin mong hindi kami pwedeng sumama? Hindi tama yan. May kakaiba dito. Kung hindi kayo makikinig sa akin, magsisisi kayo. Bakit bigla siyang nag-iba ng ugali? Hoy, may mga naglalagay ng parol. Oy. Hoy, tingnan mo siya. Siya mismo ang nagsabing huwag kaming pumunta. Tapos ngayon, siya pa ang nauuna. Ethan, tara na. May talagang kakaiba kay Brody. Kailangan kong malaman ang totoo tungkol dito. Ito ang hardin kagabi. Ang kakaiba. Bakit hindi nakasabit ang mga pulang parol? Kakaiba. Wala akong nakitang isang kaluluwa na umalis sa Baryo Lihim buong araw. Yung babae kagabi. Saan siya pumunta? Ah, Sinindak mo ako. Siya ang naglagay ng mga pulang parol. Sakto ang timing. Tatanungin ko siya. Ano ibig sabihin yan? At may kandado pa. Niloloko mo ba ako? Paano ako makakapasok? may sariling patakaran ng Baryo Lihim. Ah, Kaya ikaw? Nakarating ka rin pala. ano ang sikreto ng lugar na ito? Sige na, sabihin mo sa akin. Alam mo, ang sobrang pagiging usisero ay hindi makakabuti sa iyo. Narinig mo na ba ang kasabihan? Ang pag-usisa. Ang pumatay sa pusa. Hindi naman ako pusa. Inumin mo. Kung gagawin ko, sasabihin mo ba sa akin ang sikreto ng tradisyon ng hating gabi? Oh, di magsalita ka. Sige na, sa loob na tayo mag-usap. Bakit ang init-init dito?
Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Basos? Hoy, tingnan mo. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Hawakan mo ako. Ano ibig sabihin yan? Hoy, ikaw. Sa totoo lang, baka dapat magsuot ka muna ng damit. Kumain ka ng prutas. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Nagbago na ang isip ko. Kainin mo na lang ang mansanas. Ingat ka. Mas gusto ko pa rin talaga ang cherries. Sinabi ko sa'yo, kainin mo ang mansanas. Ayaw mo? Sige, hindi mo kailangang sumigaw sa akin. Isang cherry lang naman. Ano bang problema? Heto, kunin mo ulit. Pasensya na. Anong problema niya? Ang kakaiba ng kilos niya. May kinalaman ba ito sa sikreto ng ang tradisyon ng hating gabi? Hoy, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang tungkol sa ang tradisyon ng hating gabi. Paano nga ba ito nagsimula? At ano nga ba ang malaking sikreto? Hindi ko masabi. Basta malaman mo, hindi kita sasaktan kailanman. Umalis ka. Umalis ka sa baryo lihim. Lumayo ka ng lubusan. Kung hindi mo ako bibigyan ng diretso ang sagot, hindi ako aalis kahit saan. Ano to? Anong nasa loob? Huwag mong hawakan ang mga bagay na hindi mo dapat hawakan. Nagtataka lang ako. Wala akong masamang intensyon. Umalis ka rito. Lumayo ka ng lubusan. Umalis ka. Ikaw. Hoy. Ikaw. Oy, brode. Nasaan na ang lahat? Nasaan yung si Lucas? Hindi siya kasama mo? Tara, uminom tayo. Matandang tropa. Siya? Oh, siya nga pala, Brody. Sabi mo nung huli na pagpunta sa Baryo Lihim ay isang pagkakamali. At yung mga bagay na yon ay hindi dapat kainin. Anong ibig sabihin noon? Ako. Ako ba ang nagsabi noon? Imposible. Mali ang narinig mo. Uminom ka na. Tara, inom tayo. Ito ang anak ko. 5 taon na siya. Ito ang asawa ko. Nagulang ako sa kanila. Kung namimiss mo sila, dapat umuwi ka na. Pero ako ay hindi na makakabalik pa. Anong ibig mong sabihin? Ethan! Ethan, gising na! Gising ka na! Nag-iwan ng sulat si Brody. Mukhang talagang umalis na siya. May nangyari sa kanila sa bahay. Ay, hindi. May problema kay Brody. Anong nangyari? Hindi ba siya umuwi? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano ba ang alam mo? Hindi ito sulat kamay ni Brody. Imposibleng siya ang sumulat nito. Paano mo nalaman na hindi sa kanya? Ni hindi mo nga nakita ang sulat kamay niya. Nakikita mo? Family photo nila ang tatlo. Mahal na mahal niya ito. Hindi niya ito iiwan. At tingnan mo. Ito ang tunay niyang sulat kamay. Ikumpara mo. Pareho kaya ang taong gumawa nito? Amuyin mo ang sulat na ito. Anong amoy? May amoy! Amoy ng pabango! Hala! Talaga bang may nangyari kay Brody? Natatakot na talaga siya ngayon. Kailangan siyang aliwin ng kaunti. Hindi naman sigurado. Paano kung nandoon siya sa babaeng palagi niyang binibisita at pinasulat niya ito sa kanya? Oo nga, oo. Yung babaeng Luna ang pangalan. Gabi-gabi pumupunta si Brody para makita siya.
Pinag-uusapan niya siya na parang anghel. Siguro dapat puntahan ko siya minsan. Hoy, tama na. Matulog na tayo. Mamayang gabi. Babalik tayo. Talagang hindi umuwi si Brody. Sino ang nag-iwan ng sulat na ito? Ano ang gusto nila? Anong mga sikreto ang itinatago ng baryong ito? Arg, nakakainis. Sino ang ikakasal? Wala ni isang lalaki sa baryo lihim na ito. Sino ang mapalad na lalaking ikakasal? Mukhang may palabas sila. Tara, tingnan natin. Wow, ang gaganda nilang lahat. Tara na. Ang maliit na bangang ito, hindi ba't pareho ito ng banga na nasa bintana ni Chloe? Tigil, umatras ka. Ikaw pala. Ang ritual ng baryo. Bawal ang mga dayuhan. Hoy, ganda. Bigyan mo naman kami ng konting pabor, pwede ba? Iyon ang patakaran. Ang aming baryo ay nagdaraos ng ang seremonya ng pagkagising. Bawal ang mga dayuhan. Kung lalabagin mo ang mga patakaran, ay mapaparusahan ka. Ano ang parusa? Baka naman ang parusa ng dalisay na kaligayahan. Kung ganon, ako. Oy! Ikaw! Sa gabi, maaari kayong gumawa ng gusto ninyo. Pero sa maghapon, iyon ay ganap na ipinagbabawal. Kung lalabagin ninyo ang mga patakaran, kailangan kong kunin ang latigo at bigyan kayo ng wastong pagsalubong. Tara na! Tara na! Siya pala. Chloe. Sino ang nanakit sa'yo? Huwag mo nang itanong. May mga bagay na hindi dapat itinatanong ng isang dayuhan tulad mo. Hindi ba dito ka nga pumunta para gawin yon? Hayaan mo akong magtimpla ng tsaa para sa'yo. Pagkatapos mong inumin, pupunta na tayo sa kwarto. Ano ang tingin mo sa'kin? Halimaw o hayop? Ganito na ang lagay mo. At sa tingin mo, maiisip ko pa yon. Hindi. Kung pumunta ka, kailangan mong gawin yon kasama ko. Kung hindi, lumayas ka. Bakit? Hindi ko masabi. Sino yon? Baka daga lang. Ito ang baryo lihim. Karaniwan lang ang mga daga. Halika rito. Hayaan mo akong magtimpla ng tsaa para sa'yo. Inumin mo. Ngayon na. Pagkatapos mong inumin, pupunta tayo sa kwarto. Halika na. Gising ka na pala. Anong ginagawa mo? Huwag mong kainin yan. Sinabi nung kasama kong lalaki na hindi mo dapat yan kinain. Hindi ko sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin, pero hula ko. Ito yon. Eh bakit kinain mo pa rin? Hindi ko alam kung kinaugalian na sa baryo o may kakaiba talagang nangyayari. Pero alam ko na napalo ka ngayon dahil dito. Tama ba? Tama. Kasi noong huli hindi kita pinakain ng mga seresa. Kaya, ano ba talaga tong bagay na to? Hindi ko masabi. Kailangan mong maniwala sa akin. Kung pwede kong sabihin sa'yo, sasabihin ko. Siya, naniniwala ako sa'yo.
Yung awakening ceremony kanina. Baryo lang yon. Sino yung babaeng may latigo? Parang importante siya. Iginagalang siya ng lahat. Nanay ko siya. Nanay mo? Ang bata pa ng itsura niya, kaya pala ang ganda-ganda mo. Malakas ang jeans, ano? Oo nga pala. May kilala ka bang babae na nagngangalang Luna? Anong ginagawa mo? May gusto ka sa kanya? Ano? Hindi. Kaibigan ko, may gusto ng todo sa kanya. Gusto ko talagang makita ang itsura niya. Ang pagkawala ni Brody, lubog na ako. Kailangan kong malaman ang buong istorya. Dito na to siguro. Huwag naman sanang walang tao. Grabe naman to. Teka, yung mabigat na paghinga sa baba malalim at magaspang, at kumpara sa boses ng babae sa taas, iba na iba. Guwapo, aalis ka na agad? Lucas! 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 Gising! Gising! Hala, ayos ka lang ba? Ano bang problema ko? Pagod lang ako at gusto magpahinga. Anong problema doon? Ilan na ang napalitan mo? Palitan? Anong pinagsasasabi mo? Wala akong napalitan, pero kakaiba. Tuwing iniisip kong magpalit, ang dibdib ko parang matandang inaatake sa puso. Sobrang miss ko yung unang babae. Nasasaktan ako. Masakit ang dibdib? Kumain ka ba ng kahit ano na binigay nila? Tulad ng ano? Siya? Hindi ka uminom? Yung prutas. Tulad ng seresa o mansanas. Alam mo rin yun? Pero wala namang ibang prutas. Seresa lang. Ang sarap kakaiba ng mga seresang yun. Espesyal talaga ang lasa. Hindi katulad ng dati kong natikman. Talagang yung mga seresa ang problema. Ngayon mo lang sinabi. Pagkatapos kong kumain, gusto ko lang ng gusto. Ngayon, hindi ko na maalala ang lasa ng ibang prutas ngayon. Hoy, kumain ka ba? Oo, kumain ako. Para sa akin, sakto lang ang lasa. Sige na nga, parang hindi. Oo nga pala. Sabi nila, sa gabi ng makalawa, gaganapin ang dakilang sakripisyo. Sabi, bawal daw tayong pumunta. Tamang-tama para magpahinga. Makalawa? Oh. Anong petsa sa lunar calendar? Ikapitong buwan. 15. Ang buwan ng dugo. Baby. Nandito ako. Mukhang may mga sintomas na si Lucas. At sa tingin ko ako rin. Natatakot ako na magiging katulad lang kami ni Brody. Lagi namang sinasabi ni Brody na kahit maraming babae sa baryo, si Luna lang ang hinawakan niya. Binalaan din niya kami na huwag kainin yung mga yon. Kaya kung kinain mo ang seresa ng isang tao, mai-in-love ka sa kanila at hindi ka na magkakagusto sa iba. Hahaha, haha, 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 haha. Mula nang kinain ko ang mga seresa ni Chloe, hindi ko mapigilang isipin si Chloe. Hindi ito tama. Sa makalawa ay, ang buwan ng dugo, ang pista ng mga patay, ang tinatawag ng mga tao na taunang pista ng mga patay. May malaking mangyayari. Kailangan kong tanungin si Chloe kung ano ba talaga ang nangyayari. Nandito ka. Ano? Alam mo na darating ako? Chloe, may itatanong ako sa'yo at kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Ano yon? Naiisip kita sa bawat sandali. Hindi ko na kayang tingnan ng ibang babae. Wala talaga akong interes sa kanila. Dahil ba ito sa mga seresang ibinigay mo sa akin? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Hindi ko alam. Siya, ayaw mong magsalita. Hindi kita pipilitin. Ganito na lang. Man lang, uminom ka muna kasama ko. Lagi mo akong pinapainom ng tsaa. Ngayon, ako naman ang taya. Pero hindi ako umiinom. Hindi pa ako nakakatikim ng alak. Kahit konti lang, ito yung magandang klase galing sa pare ko. Itinago niya sa kotse. Kinuhan ko. Si.
Chloe, bakit mo kami pinakain ng mga seresa na yon? Ano ba talaga yon? Hindi ako pwedeng magsalita. Labag sa mga patakaran. Mapaparusahan ako. Tayo lang dalawa dito. Ikaw, walang sasabihin. Ako, walang sasabihin. Sino ang makakaalam? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang maparusahan. Ikaw, itatago mo talaga to para sa akin? Sumpa ako. Sasabihin ko sa'yo. Brody. Tapusin mo na lang ang paghihirap ko. Hayaan mo na akong mamatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Napakaganda. Brody, okay ka lang? Salamat sa Diyos. Hoy, huwag kang mag-alala. Ilalabas kita dito ngayon din. Palalabasin mo siya, guwapo. Nananaginip ka ba? Tumahimik ka. Bruha ka. Pag-uusapan natin ito mamaya. Dahan-dahan lang. Malapit na. Sabihin mo sa akin. Sasama ka ba sa kanya? Bata, halika rito. Brody, bakit mo ako sinundo? Brody, Ano yon? labas. Walang katotohanang sasama ako sa iyo. Brody, mamamatay ka kung magpapatuloy ito. Tingnan mo ang sarili mo. Huwag kang makialam sa buhay ko. Kung ang babaeng mahal ko ang gustong manakit sa akin, tatanggapin ko. Hoy, bakit hindi ka nalang tumabi? Umalis ka. Nakakasuka ka. Huwag mong isiping hindi ko alam kung bakit naging ganito si Brody. Lahat ay dahil sa... Lumabas ka na! Kinugulo mo ang buhay ko. Ang sakit mo sa ulo. Hindi pa ito tapos sa atin. Brody, kumalma ka. May binigay sa'yo na uri ng gayuma. Tumahimik ka. Lumabas ka sa bahay ko. Isa pang salita mula sa'yo at patay ka. Brody, Bata, salamat. Hindi na ako lalayo dito. Ikaw at ang kaibigan mo. Kailangan nang umalis dito. Ngayon, lumayo kayo dito. Ako ang may gawa nito sa sarili ko. Ang tradisyon ng hating gabi. Nawalan ako ng ulirat dahil sa tradisyong iyon. Hindi ako aalis. Kailangan ninyong umalis dito. Ikaw at ang kaibigan mo. Umalis na kayo ngayon din. Yung tradisyong midnight na yon. Sira ulo ako noon. Nawala sa sarili ko. Pagod na ako. Hindi ko alam kung anong problema ng babaeng yon. Halos mamatay na ako sa pagod. Lagi siyang nakakahanap ng paraan para mapagalaw ulit ako. Ang hina-hina ng mga binti ko ngayon, parang pansit na. Anong nangyari? Anong problema? kanina, nakita ko si Brody. Si Brody? Hindi ba tumalis na siya? Saan mo siya nakita? Dito mismo sa barangay. Sa bahay ng babaeng yon na si Luna. At isa pa, alam mo, pare, bakit ba pinapakain nila tayo ng mga seresas na yon? Bakit? Bakit nandito pa tayo? Dapat tumakbo na tayo. Hindi nila tayo basta-basta palalayasin. At saka, kalimutan mo na, may mga bagay na hindi ko masabi sa'yo. Bukas na gabi na, ang dakilang sakripisyo, diba? Baka may pagkakataon na mailabas si Brody doon. Pagdating sa tinatawag na love hex na ito, naalala ko ang isang bagay. Yung babaeng kasama ko kagabi, parang may kakaiba rin sa kanya. Anong kakaiba? Kahapon nang puntahan ko siya, nasa bintana siya,
Naglalaro ng isang maliit na bote ng gamot. Parang may nilalagay siya roon, pero hindi ko makita ng malinaw. Kaya tinanong ko kung ano iyon. Ano, Ralph? Sabi niya, pampalakas daw na ginawa niya para sa akin. Para bumalik ang lakas ko. Naisip ko, ang bait-bait pala niya. Pero ngayong iniisip ko, baka masama pala ang laman ng iyon. Malamang hindi. Mas mabuting huwag nating galawin iyon. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko na iyon hahawakan. Alas 8 na. Lumabas na tayo ngayon. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Alam mo ba? Ang binoculars na ito ay may night vision. Kahit gaano pa kadilim, malinaw kung makikita ang lahat. Oh, nga pala. Nabanggit mo kanina ang buwan ng dugo. Espesyal ba na araw iyon? Ang ika-15 araw ng ika-7 buwang lunar ay ang pista ng mga patay. Karaniwang tinatawag na ang taunang pista ng mga patay. Pista ng mga patay? Ano iyon? Ayon sa alamat, sa araw na ito, binubuksan ng ang kamatayan ang mga tarangkahan ng impyerno, ang mga tarangkahan ng ilalim ng lupa, at pinakawalan ang mga kaluluwang nakakulong para matanggap nila ang pera, papel at damit na sinusunog ng kanilang mga buhay na kamag-anak. Hindi sila bumabalik sa ilalim ng lupa hanggang katapusan ng buwan, hanggang katapusan ng buwan, hanggang katapusan ng buwan. Kaya naman, sa lungsod, madalas mo makikita ang mga tao na nagdaraos ng seance at nagsusunog ng handog. Sus Mariosep. Hoy, lalabas na sila. Tingnan mo, lumabas na sila. Lumabas na sila. Eh ano naman? Anong malaking bagay? Sus Mariosep. Ngayon nakikita mo na kung bakit ako ganito ka-excited. Diyos ko, wala silang suot na damit. Anong oras na? Alas 8:30. Eh di malapit na ang oras. May isa pang lalabas. Tingnan mo. Si. Tingnan natin ang nayon. Sigurado ka bang gagana to? Pero paano kung... Ayos lang yan. Basta hinaan mo lang. Kung sumama ang sitwasyon, tatakbo tayo. Kanina, hindi ba't sinabi kong ilipat mo ang kotse? Ay, nako, so may backup plan ka pala? Tara na. Oy. Tumingin ka roon. Parang may taong nakaitim malabal. Mukhang importante siya. Bakit mo siya tinititigan? Tingnan mo yung mga mas kaunti ang suot. Dumating na ang punong saserdote. Iginagalang namin ang punong saserdote. Ako ang avatar ng mga Diyos. Ngayon, tatanggapin ninyo ang binyag ng buwan upang linisin ang inyong katawan at kaluluwa. Nang sa mga darating na araw, mas mabuti ninyong mapaglingkuran ang ating mga tao at makapag-ani pa ng mas maraming esensya ng banal na prutas. Ang esensya ng banal na prutas. Ano yon? WN. Napakagandang araw ito para sa ating mga tao. Natatamasa natin ang banal na liwanag. Ang langit ay nagkaloob sa inyo ng 2 maliit na daga. Mga anak, sige, sulitin ninyo sila hanggang sa kasiyahan ninyo. Sige, pahirapan ninyo sila hanggang sa kasiyahan ninyo. Oo. Mga daga? May mga daga rin sila rito? Ayoko sa mga daga. Mga lalaki, napaka-ignorante at hangal. Akala mo talaga magaling kang magtago, ano? Nakita ka na namin nang ikaw ay pumasok sa baryo lihim. Maging mabuting munting biktima na lang kayo para sa kanila. Halika rito, kayong lahat. Tama ang punong saserdote. Ngayon ay isang banal na araw, isang munting laruan, isang regalo mula sa ang mga Diyos. Ibinigay mismo sa ating pintuan. Bakit pa natin ito sasayangin? Ikaw diyan. Sige, tapakan mo sila hanggang sa gusto mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hehehe, Ethan, iwan mo silang lahat sa akin. Ikaw, asikasuhin mo lang siya.
Nababaliw ka ba? Gusto mong maubos ang lakas mo? Takbo! Anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Habulin sila, ngayon din. May nakita ba? Wala. Hanapin ninyo sa ang taluktok ng hiwaga. Kasalanan mo ito lahat. Kailangan mo talagang tumakbo, di ba? Ngayon, puno na ng tao ang lugar. Anong gagawin natin? Ang ganda ng palabas na napasukan natin. At ngayon, pareho na tayong wala na. Ibaba mo ako. Sa taas, puno ng tao. Sino yan? Psst! Bakit siya ganoon ka-secretive? Sino yon? Parang hindi naman siya galit. Tingnan natin ang mangyayari. Baba, Chloe, ikaw pala. dito. Sino pa ba ang sasagip sa'yo? Totoo naman. Tara na, umalis ka na dito. Huwag ka nang bumalik. Hayaan mo na kaming umalis. Ikaw? Taga Baryo lihim ako. Wala silang magagawa sa akin. At saka, walang nakakita. Umakyat ka dito. Makakarating ka sa pinagparkan mo. Alam mo rin yon? Dito sa lugar na to, walang sikreto ang mga dayuhan. Tara na, Oo nga pala. Nasaan si Brody? siya. Wala na siya dito. Patay na siya. Kailangan na nating umalis. Ang kotse, doon! Ayos! Hoy, naflatan tayo. Makakadrive pa ba tayo? Sama-sama, masisira lang ang gulong. Hindi naman katumbas ng buhay natin ang kotse. Dahan-dahan na lang tayong magmaneho. Makakarating tayo sa baba. Tara na. Kailangan nating bumaba. Alice. Naubusan na tayo ng gas. Imposible. Kakakarga ko lang. Dapat kalahati lang ang naubos. Ano bang nangyayari? Ang mga babae sa baryo ang may gawa nito. Pancake ang gulong, ubos ang gas. Pinutol nila ang tanging daan natin palabas. Wala ring signal. Ano ngayon? Umalis na tayo. Ngayon na. Kailangan na nating umalis dito. Kung sira ang kotse, maglalakad tayo. Hindi tayo pwedeng maghintay dito para mamatay. Tara na. Lucas, bakit ka huminto? Kung pagod ka, magpahinga tayo sa dakong unahan. Hindi safe dito. Kailangan nating magpatuloy. Lucas. Lucas, ano nangyari? Lucas, hoy, huwag mo akong takutin. Okay lang ba? Ethan. Sa ngayon, nadudurog ang puso ko. Ang gusto ko lang sa ngayon ay makita siya. Ikaw na lang ang magpatuloy. Kailangan kong bumalik. Wag. Hindi ka pwedeng bumalik. Wala na akong pakialam doon. Babalik ako. Ngayon na. Kung babalik ka ngayon, mamamatay ka. Kung hindi ako babalik, mamamatay ako dito. Ngayon din. Ethan, Lucas, ngayon naiintindihan ko na. Siguro, nalason ka ng love hex nila. Kung babalik ka ngayon, diretsyong papasok ka sa bitag nila. Kissing na, pare. Pagkatama ka. Pero kahit anong mangyari, kailangan kong bumalik. Dahil ako, hindi na matiis ang sakit. Ethan, Lucas, tumigil ka nga. Tibayan mo lang ang loob mo. hindi mo ba naaalala si Brody? Sinabi ko sa'yo kung gaano siya kahabag-habag. Oo, hindi ko kaya. Hindi ko na kaya. Kailangan ko siyang makita. Mamamatay ako kung hindi ko siya makikita. Eh bakit ako? Kinain ko rin naman yung mga cherries na binigay sa akin ni Chloe, pero wala akong nararamdamang sakit. Bakit ganun kalala ang nararamdaman ni Lucas? Pwede kayang mas malalim ang lason sa kanya kaysa sa akin? O may iba pang nangyayari?
Anong ginagawa mo? Ethan, pakawalan mo ako. Pare, pasensya na. Hindi kita mapapayagang umalis. Hindi kita mapapayagang bumalik. Pero, pwede akong pumalit sa'yo. Ethan, ito ay problema ko, hindi sa'yo. Pakawalan mo ako. Ayokong makita ka. Umalis ka na dito at bumalik ka sa lungsod. Ang tahimik masyado dito. Magtatanong muna ako kay Chloe. Ang sumpa ng pag-ibig sa dugo mo. Inilagay ko yon para makontrol mo ang mga lalaki. Uulitin ko. Tawagin mo siya pabalik. Naririnig mo ba ako? Hindi. Mabuting tao siya. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Kahit patayin mo pa ako. Gaya nga ng inaakala ko. Hindi ko inakalang gagawin niya yun sa akin. Dahil lang kay Chloe. Ayaw niyang saktan ako. At hindi ko rin siya pababayaan. Si, hindi ka takot mamatay ano? Tingnan natin kung gaano katagal ang tatagal mo. Tigil. Narito ako. Ano ang gusto mo? Nandito ka pa rin? Ikaw ang stepmother niya, di ba? Anong klaseng ina ang gumagawa nito sa sariling anak? Ahas, hayop. Nakaka-interes. Sino ang mag-aakala na ganyang sentimental ka pala? Binubugbog ang anak ko dahil sa'yo. Nakakabagbag damdamin talaga. Kung may problema ka, sa akin ka. Huwag mo siyang gambalain. Bobo ka ba? Sinabi ko nang umalis ka. Bakit ka bumalik? Ay naku! Ilang taon na ang nakalipas mula nang makakita ako ng ganyang nakakatindig balahibong pagganap. Totoong naantig ako. Kahit ang puso kong bato ay nagsisimula ng matunaw. Sinabi ko bang pwede mong kalagan siya? Gagawin ko ang gusto ko. Ahas, tumahimik ka. Si. Kung ganoon nga ang gusto mo, igagrant ko ang hiling mo. Anong ginagawa mo? Alam mo kung bakit? Kaya ko kayang pinatira rito? Dahil ang kwartong ito ay may espesyal na layunin. Ethan, hindi ka ba tunay sa kanya? At hindi siya makakapinsala sa iyo. Kaya ngayon, kayo dalawa ay mananatili dito at magkakaroon ng sarili ninyong mundo. Anong ginagawa mo? Maghintay ka lang. Makikita mo. Magsaya kayo. Tingnan natin kung gaano kayo katagal. Punong saserdote. Tapos na. Nahulog silang dalawa sa lihim na silid. Hindi sila makakalabas. Ginawa mo talaga. Para sa punong saserdote, syempre gusto ko. Walang makakapigil sa aking pagmamahal sa iyo. Mabuti. Ang iyong katapatan ay naitala. Kapag kumpleto na ang elixir of life, ikaw ang unang makakatikim. Salamat punong saserdote. Ethan. Ethan. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw? Okay lang ako. Makagagalaw ka ba? Kung kaya mo, kapakapain mo ang dingding. Dapat may ilawan dito. Ang ina mo, ibang klase talaga. Iniwan niya talaga ang sarili niyang anak dito. Nahanap ko. Kalasin muna kita. Nakapasok ka na ba dito dati? Alam mo ba kung paano makalabas? Wala akong ideya. Hindi ko alam na mayroon pala ang bahay ko ng isang sekretong silid na ganito. Hindi ito nabanggit ni nanay. Okay lang, huwag kang mag-alala. May maiisip din ako. Hindi ba't sinabi kong umalis ka? Bakit ka pa bumalik? Arg, huwag mo nang itanong. Nasa labas na kami ng baryo.
Pero biglang umiral ang kulam sa kaibigan ko. Kailangan niyang bumalik. Siya ang nagbigay sa kanya ng kulam ng pag-ibig. Siya ang tumawag sa kanya. Tinawag? Hindi ko natanong noon. Ano ba ang ibig sabihin noon? Ang mga seresas na iyon ay itinanim ng punong saserdote gamit ang itim na mahika. Nakakalaso ng mga iyon. Dito sa lugar na ito, kapag kinain mo ang seresas ng isang tao, mabibiyak ka sa kulam ng pag-ibig nila. Kapag tumawag ang Panginoon, umiiral ang kulam. Masakit ang buong katawan mo. At ang gusto mo lang ay bumalik sa iyong Panginoon. Kaya, May paraan ba para maputol ito? may dalawang paraan. Pero parehong napakahirap. Ano ang mga iyon? Una, kunin ang antidote mula sa punong saserdote. Pangalawa, patayin ang Panginoon. Pareho ngang talagang napakahirap. Buisit. Buisit talaga. Sa totoo lang, ang mga babaeng iyon ay biktima rin. Kawawa sila? Ipinagbili dito ang nanay ko. Noong unang dating niya, 13 o 14 na taong gulang pa lang siya. Mahigit 100 iba pa ang ipinagbili kasama niya noong mga panahong iyon. Ang baryo itim na kahoy ay isang ilang nalibis sa bundok. Binigyan sila ng kulam ng punong saserdote. Kulam? Totoo pala talaga ang mga bagay na iyon? Ayon sa nanay ko, totoo talaga iyon. Sabi ng punong saserdote kung iiral ang kulam o hindi ay nasa kanya. Kapag sumuway ka sa kanya, di. Kaya, naaktiba na ba ang kulam dati? Oh, Anong mangyayari kapag tumalab na? Anong pakiramdam? ayon sa nanay ko, may mga babaeng ayaw sumunod sa kanya. Pinilit silang lagyan ng angsumpa sa loob ng kanilang katawan at pinahirapan hanggang mamatay. Bago sila namatay, sumigaw sila ng 3 araw at gabi. Ang matandang bruhang iyon ay tunay na napakasama. Sabi ng punong saserdote, galing siya sa ang liblib na lupain. Narito siya sa utos ng ang mga Diyos para itayo ang baryong ito. Sabi niya, lahat tayo ay pinili ng ang mga Diyos. Dapat tayong maging mapalad. Anong mga Diyos? Kulto lang yan. Walang kwenta. Para saan ba ang mga babaeng dinadala rito? Para lang sa ang tradisyon ng hating gabi? Hindi ganoon kasimple yan. Nilagyan sila ng angsumpa ng punong saserdote. Pinasunod sila sa bawat salita niya. Pagkatapos noon, pagkapanganak nila ng bagong babae, susumpain sila ng punong saserdote. Walang libre sa mundong ito. Sayang, hindi ito nakikita ng mga lalaki. B. Kapag narinig nila ang tradisyon ng hating gabi, akala nila ay panalo sila. Tumakbo lang sila sa kanilang kapahamakan. Tama. Paano ginagawa ang mga seresa? Hindi ko rin alam. Minsan, nakasilip ako. Regular kaming pinapadugo ng punong saserdote. Kinokolekta ito sa isang maliit na garapon at dinadala sa malaking puno ng siresa sa ang taluktok ng hiwaga. May malaking tapayan doon. Puno ito ng maraming nakalalasong bagay. Kung ano-ano, hindi ako lumapit, kaya hindi ko talaga alam. Bukod pa riyan, 12 ng halaman ay hinahalo at dinudurog hanggang maging pulbos. Kaya ang mga seresang kinain natin ay lahat ibinabad sa basurang iyon? Tama. Kapag kinain ng mga lalaki ang mga siresang iyon, mukhang ayos lang sila sa ibabaw, pero lason na pala sila. Kapag tumawag ang kanilang Panginoon, babalik ang mga lalaki sa kanyang tabi. Kung hindi sila babalik, ang mga lalaking ito ay parang may mga insekto na kumakain sa kanilang laman. Ew. Kaya pala sinabihan ako ni Brody na huwag hawakan. Kaya pala nung umalis ang tropa ko sa baryo, nabaliw siya sa pagbalik. Kaya pala ganun. Napakalupit. Kung gayon, sa lahat ng hirap na ito para mapanatili ang mga lalaki rito, ano ba talaga ang tunay na pakay? Talagang hindi ko alam saan napunta ang lahat ng lalaking iyon. Hinanap ko talaga sila, pero hindi ko sila mahanap. Minsan, nahuli ako ng punong saserdote. At binugbog niya ako. Sinabihan niya akong huwag makialam. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ng nanay ko para sa akin, baka patay na ako sa bugbog. Yang nanay mo, kung hindi ako umuwi ngayon, baka pinatay ka na niya sa bugbog. Tibayan mo lang ang loob mo. Hayaan mong mag-isip ako ng ibang paraan.
Chloe, halika, tingnan mo ito. Parang may laman ang pader na ito. Baka may isa pang nakatagong silid sa likod nito. Umalis ka diyan, subukan ko. Sa likod ng nakatagong silid na ito, ang dami palang mga plaka ng alaala. Mga 2 o 300 siguro ang bilang. Bawat plaka ng alaala ay blanco, walang nakasulat na pangalan. Ito siguro ay ang mga lalaking namatay sa baryo lihim. Ang daming buhay. Ang lakas ng loob nila. Ano yon? Mukhang isang kamay na iginuhit na kodigo. Parang mapa. Hindi lang ito simpleng iginuhit na kodigo. Ito ang mapa ng labirinto ng buong baryo lihim at ang nakapalibot na labirinto sa ilalim ng lupa. Tingnan mo dito. Lahat ng daanan, mga nakatagong patibong, kung paano paganahin ang mga patibong, kung paano iwasan ang mga patibong. Nakaligtas tayo. Salamat sa Diyos. Makakaalis na tayo dito. Nakalabas na rin tayo. Oo nga. Mukhang totoo nga ang codex. Ngayong nasa atin na ito, makakalabas na tayo sa baryo lihim. Buti na lang hindi tayo umalis nung nakaraan. Nakasulat dito mismo na kahit makalabas tayo, mamamatay tayo. Lahat ng bitag sa daan, hindi natin malalampasan iyon. Pero ngayon, okay na. Kung susundin lang natin ang codex at patayin ang pangunkitang circuit breaker, makakalabas tayo ng ligtas. Tama, kailangan kong hanapin ang isang tao. Sino? Kaibigan kong si Lucas. Grabe ang ginawa sa kanya nung babaeng kasama niya. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong makuha ang lunas para sa kaibigan ko. Papatayin mo ba siya? Hindi ko siya papatayin. Kailangan ko lang siyang kausapin. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Oo. Katabi lang ng bahay ni Luna ang tirahan niya. Sasamahan kita. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sino ang inaasahan mo? Kaibigan ko? Magsalita ka. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Ano ang ginawa ko? Ikaw ang magsabi sa akin. Ano? Sinasabi mo ba na hindi ikaw? Tigilan mo yan. Sabihin mo na. Masyado mo akong pinagbibintangan. Ha? Hindi ba sinabi sa iyo ni Chlo? Ito, walang lunas ito. Kaya ginamit mo nga ang pagtawag? Ano pa? Siyempre, nakikinig ako sa punong saserdote. Kaysa maging katulad mo, tumakas kasama ng lalaki, sumuway sa punong saserdote, at mapatay sa bugbog. Sandali, paano kayo nakalabas? Humph. Nakalabas kami sa sarili naming paraan. May mga paraan kami. Wala kang pakialam. Base sa narinig ko, may paraan palang maalis ang sumpa ng pag-ibig. Anong ginagawa mo? Sinabi sa akin ni Chloe na para magamot ang sumpa ng pag-ibig, isa sa mga paraan ay kunin ang antidote mula sa punong saserdote. Masyadong magulo, o kaya papatayin na lang kita. Huwag. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, mamamatay din ang kasama mo. Ha? Nanggugulo ka? Hindi ako. Seryoso ako. Tingnan mo ng sarili mo. Sa kama? Nasaan na ba siya? Ginamit ko ang pagtawag. Babalik siya ng kusa. Imposible. Siya. Ano? Akala mo ba talagang mapipigilan siya ng sirang kotse? Sabihin mo lang kung nasaan siya. Kung lalagutin mo ang lig ko, mamamatay din ang kasama mo. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Lolo. Sabihin mo na sa kanya, Ikaw, papayagan mo siyang bitawan ako at sasabihin ko. hindi siya makakagalaw. Tingnan mo, bitawan mo muna siya. Magsalita ka? Kung pupunta ka doon, patay ka.
Tigilan mo yan. Sabihin mo na. Siya. Nagampanan na niya ang papel niya. Nauwi na siya sa katulad ng iba. Kung mamamatay kami doon, paano ka naman? Ikaw ang mag-una. CJ, sundan mo ako. Akala mo talagang mahuli mo ako. Maghintay ka. Hoy, sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang laki-laki ng pagkakamali ninyo doon. Kung nakatakas siya, naiisip mo ba kung gaano kasama ang mangyayari? Sinusubukan lang naming iligtas ang kapatid ni Ethan. Hindi mo pa nga siya nailigtas. At muntik na kayong mamatay. Salamat sa pagligtas. Alam mo ba kung nasaan ang kapatid ko? Gusto mo talaga siyang iligtas? Siyempre. Kahit na ibuwis mo ang buhay mo? Sino nagsabing kailangang mamatay para makapagligtas? Lalabas kaming buhay ng kapatid ko dito. Sumunod ka sa akin. Nandoon mismo ang hinahanap mo. Talaga? Natatakot kang pumasok? Sige, kalimutan mo na. Hintay ka dito. Titingnan ko. Mag-ingat ka. Lucas. Gising. Ethan, hindi ka ba umalis? Anong ginagawa mo dito? Paano ko naman maiiwan ka lang dito? Kamusta ka na? Wait! Okay lang ako. Nang muntik na akong mawalan ng malay sa sakit, may lumitaw na babaeng may itim na balabal, lumapit at iniligtas ako. Gumawa ako ng mapa ng ruta. Sundin mo ito para makalabas ka. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Ikaw? Paano naman yung babae? Kung muling i-activate niya ang love hex na iyon, kailangan ko pa ring bumalik. May plano ako. Tungkol naman kay Lulu. Huwag mo nang isipin siya. Kunin mo ang mapa at umalis ka na. Alis. Hoy, saan napunta ang itim na balabal? Wala na siya, sabi niya. Yan na lang ang tulong na makukuha natin. Kilala mo ba kung sino siya? Hindi ko rin siya nakita ng maayos. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Huwag kang mag-alala sa ibang bagay. Paano naman kami? Ano ang dapat naming gawin? Malalaman ng punong saserdote na nakatakas tayo sa lalong madaling panahon. Kailangan kong bumalik sa ang lihim na silid. Bakit? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Malalaman din ng matandang bruhang yon na wala na tayo. Ibig sabihin, hahanapin niya tayo. At yun mismo, ang inaasahan ko. Pero, baka patayin ka niya. Alam ko, pero kailangan kong pumunta. Chloe, hindi mo kailangang sumama. Masyadong mapanganib doon. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo kasama ko. Pero mag-isa ka lang. Nakalimutan mo, mayroon akong angkodex. Hindi ako makukulong sa lugar na yon. Chloe, kailangan mong maghanap ng lugar na pagtataguan. Babalikan kita kapag may naisip na akong paraan. Babalikan mo ako? Siyempre. Sige, nauubusan na tayo ng oras. Kailangan mo nang umalis. Pero, Tama na ang pero, aalis na ako. mukhang tama ang napili mong lalaki. Malapit na. Magtiis ka pa ng kaunti. Nasaan si Chloe? Pinapunta ko siya sa labas. Malinaw naman. Pinapunta mo siya sa labas? Paano mo nalaman ang tungkol sa mga bitag? Bakit hindi ka umalis? Ako'y pumapasok at lumalabas kung kailan ko gusto. Ako'y nananatili kung gusto ko. Hehehe, sa lahat ng mga taong ito, hindi ba ako nakakatagpo ng lalaking katulad mo? Nagdesisyon na ako. Pagkamatay mo, ililibing kita sa ilalim ng banal na puno at gawin kang pataba para dito. Ituring mo itong isang karangalan na ipinagkaloob sa iyo. Gawin akong pataba, matandang mangkukulam, ang kahabag-habag na, banal na punong iyan mo, karapat-dapat ba, hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ako karaniwang lalaki. Kung maglakas loob kang humawak sa akin, gigibain ko ang baryo lihim na ito. Ang ibig mong sabihin,
Ang lalaking pinapunta mo sa labas? Alam mo, Hey, hey! At alam kong hindi siya makakalayo. Akala mo ba? Dahil madali kang nakapasok, madali ka ring makakalabas? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang baryo lihim ay napapaligiran ng mga bitag. Kung hindi siya tatakbo, mabagal siyang mamamatay. Ngunit kung tatakbo siya, lagot. matandang mangkukulam. Ano ang ginawa mo? Pagkamatay ng lalaki mo, wag mo akong sisihin. Ikaw ang nagpadala sa kanya sa kamatayan. Chloe, ikaw. Sinabi ko sa iyo, tungkol sa paglalaro ng mga trick sa ilalim ng aking ilong. Masyado ka pang berde. Lucas, anong nangyayari? Mamamatay nga ba ako sa kamay ng pinakamatalik kong kaibigan? Ethan, gising, huwag kang matutulog. Hindi, pinakamatalik kong kaibigan si Lucas. Hindi siya nakakalimot na ibahagi sa akin ang mabuting balita. Paano siya biglang naging ganito kasama at sinubukan pa akong sakalin? Hindi iyon si Lucas. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat. Malakas ang iyong lakas ng loob. Akala ko'y hindi ka makakawala sa aking mga ilusyon. Well, ikaw ang pinakauna. Mga ilusyon? Ang punong saserdote ng aming angkan ay alam ang lahat ng uri ng maitim na sining. Ang naranasan mo ay ang kanyang espesyal na teknik, ang ilusyon ng multo. Tigilan mo yan. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi, hindi na iyon mahalaga. Panahon na para pumunta ka sa iyong nararapat na lugar. Mga gwardiya, Saan ninyo ako dadalhin? sa impyerno. Ano tong lugar na to? Dito ka na mamumuhay hanggang sa huling araw mo sa lugar na ito. Hemp, Mukhang ito ang tunay na sekreto ng Baryo Pulang Parol. Matalino ka. Gusto ko yan. Sayang, hindi ka na makakaalis dito. Maliban na lang kung patay ka na. Ang bangkay mo lang ang ilalabas dito. hemp, Kung mamamatay naman ako, hayaan mo akong mamatay ng payapa. Ano ba yung banal na prutas na pinag-uusapan ninyo? Nakain mo na. Ang malaking puno ng cherry sa taluktok ng hiwaga ang nagbunga ng kinain mo. Siyempre, iyon ang banal na puno. Diniligan iyon ng dugo ng aming mga sakripisyo. Mga sakripisyo, ha? Hemp, wag mong sabihing mga taong katulad ko? Siyempre hindi. Mga lalaking katulad mo ay walang silbi. Ang mga bagong silang na sanggol na lalaki. Tama ba? Tama. Nakuha mo? Ang aming mga tao ay walang pakinabang sa mga lalaki. Anumang lalaking isisilang ay hindi pinalalaki. Iniaalay yon sa banal na puno. Iyon ang pinakamataas niyang layunin. Hayop ka! Hindi ka nga tao! Dahil matalino ka, pinagbibigyan kita. Huwag kang magpakawalang utang na loob. Kung hindi, mamamatay ka sa mga ilusyon. May hinahanap ka, di ba? Pagbibigyan namin ang hiling mo. Tingnan mo doon. Sino yon? Brody, bata, paano ka nakarating? Brody, huwag kang mag-alala. Ilalabas kita dito. Akala mo makakaalis ka pa? Mula nang tumapak kayo sa nayong ito, itinakda na kayong maging biktima ng bawat babae rito. Lahat ng lalaki? Lahat sila. Hindi naman siguro. Nakita mo ba si Caleb? Sino? Siya. Nakita mo ba siya? Siya. Nandito ka para hanapin siya. Hindi siya pumunta rito para maglibang.
Nawala lang siya ng hindi sinasadya. Nagtanong lang siya ng direksyon. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa niya. Kapag nasa nayong ito ka na, kalimutan mo nang umalis. Naalala ko, namatay siya sa panaginip ko. Maraming beses niyang sinaksak ang sarili niya. Ha ha ha. Matandang mangkukulam. Sabihin mo ulit. Subukan mo. Ikaw, Ako, sabihin mo pa ng isang beses. Papatayin kita rito mismo. Oy! Pakiusap. Bata pa lang siya. Bata pa siya. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Brody, huwag. Tayo'y lumuluhod sa langit at lupa. Hindi sa matandang ito. Hindi tayo ang dapat mamatay ngayong araw. Siya. Yamang gusto mong mamatay, igagrant ko yan. Aawitan kita ng huling dasal, at ihahandog ka bilang pataba sa ang banal na puno. Isang oportunidad na ganyan, sa'yo na lang yan. Tingnan mo. Ano yan? Ikaw, akala ko umalis ka na, ha? Sinabi sa akin ng kuya ko na manatili sa nakatakdang ruta. Wala siyang sinabi tungkol sa pag-alis sa nayon. Pumunta ako sa iyong sinasabing banal na puno. Ang kalokohan. Akala mo ba talagang iiwan ko ang aking kasama at tatakbo? Ang banal na tubig, ibigay mo sa akin, ngayon. Wawasakin ko to. Panunumpaan ko. Okay ka lang, pero ginamit ko ang pagtawag. Salamat sa aking kasama. Kung hindi kami nagpakitang galing, paano ka namin maloloko? Ay naku, hindi ko mailuwa. Kuya, mamamatay na ako. Okay lang, tutulungan kita. Heto. Ibalik mo sa akin. Heto na. Ano ba yan? Gawa sa esensya ng lalaki, di ba? Matandang bruha ka. Masyado pang mabait ang pagpapadala sa iyo sa impyerno. Gusto mo pa ng immortalidad? Gusto mong makulong sa aking mga ilusyon? Makulong sa mga ilusyon magpakailanman, at hindi na muling mabuhay. Katarantaduhan. Panlilin lang yan. Akala mo maloloko mo ako? Magsalita. Nasaan ang labi ni Caleb? Sino ka sa kanya? Kapatid niya ako. Nasaan? Alam ko kung nasaan ang kanyang labi. Kaya pala natagpuan nila ang dambana ng walang hanggan. Ikaw ang nagsabi sa kanila. Oo, ako nga. Napakarami na ng ebidensya ng iyong mga krimen na naipon ko. Kung hindi ngayon, kailan pa? Nangangahas kang magtaksil sa akin? Ang mga taksil ay walang mapaglilibingan. Ilan na bang kababaihan ang nilinlang mo sa linyang iyan? Ginagamit mo lang ang droga para kontrolin sila. Oh, at isa pa, nakalimutan kong sabihin. Hindi ako isa sa mga tao mo. Ano? Hindi ba't anak ka ni Martha? Nasaan si Martha? Narito ako. Ikaw pala? Tama, ako nga. Ano ba talaga si Chloe sa iyo? Kausap kita. Hindi ba sinabi mo na si Chloe ang anak na dinala mo pabalik? At nakita ko kayong dalawa? Magkadugo kami. Tiye ko siya. Ang tiye kong kinidnap at dinala rito noong 13 taong gulang pa lang siya. Buong pamilya ko'y naghahanap sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, naging reporter ako para lang mahanap siya. Reporter? Tama, reporter ako para sa Vanguard Press. Ang paghahanap sa tiye ko ang dapat nakatapusan noon. Pero nalaman kong ang lugar na ito ay bulok na bulok. Bilang isang reporter, kailangan kong ilantad ang bawat butil nito. Alam ko kung nasaan ang labi ng kapatid mo. Dadalhin kita roon. Salamat. Hahaha. Akala mo ba ang pagiging reporter mo ang makakapagpalaya sa iyo rito? Ibig sabihin lang nito, mas marami sa inyo ang mananatili rito magpakailanman. Papagtrabahuhin ko kayo rito hanggang sa mamatay kayo, tapos ipapakain ko kayo sa mga aso. Sayang. Ang mga tauhan mo sa labas ay naasikaso na. Sino bang niloloko mo? Walang signal sa baryo lihim kahit kailan. Matandang bruha, hayaan mong turuan kita. Ito ang pinakabagong gadget mula sa kumpanya ng tatay ko. Isang satellite radio. Ang mga signal jammer mo ay walang kwenta laban dito. At ito pa, may chip. Ako mismo na nakatanim sa anit para lang makipag-ayos sa mga tulad mong may masamang hangarin. Humph. Kapitan Brody, pwede ka nang pumasok. Natagpuan namin ang minahan ng dilim. Salamat binibining reporter. May tanong ako sa'yo. Yung mga seresang kinain ko,
Mga ordinaryong seresa lang yan. Hindi nakakalason. Relax lang. Magsama ulit tayo minsan. Paalam. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong magpakilala. Ako ay isang pribadong investigador at may bagong kaso ako ngayon. Kaya, ano kaya kung magtulungan na tayo ngayon? Depende sa performance mo. Oy, anong ginagawa nyo diyan? Depende sa performance mo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang tradisyon ng hating gabi ay isang sinaunang tradisyon ng pag-aasawa. Hindi nag-aasawa ang lalaki at babae. Ang lalaki ay dumadalaw sa gabi at umaalis sa madaling araw. Ang mga bata ay naninirahan kasama ang ina. Ito ay batay sa pagmamahalan, isang malayang pagsasama. Ito ay sumasagisag sa paggalang sa autonomiya ng kababaihan at pagkakaisa ng pamilya. Ito ay isang sinaunang, ngunit nakakapag-init ng puso na anyo ng pag-aasawa.